binibigyan niya ang instruction sa'yo, ang direction sa'yo. Pero ikaw yung dakdak na yung dakdak. Nagmamadali ka habang nananalangin. Kasi noong oras na, may pasok ka pa, kaya ka nagmamadali. Gusto mong matulog ng maaga. Kasi maaga pa ang pasok mo. We don't even give him chance to speak to us. Ito ang kadalasang nangyayari. Ang Panginoon, inaasam niya. Gusto niyang sabihin ang plano niya sa'yo na napakaganda, na kailanman ay hindi niya inaabanto na yun. Na patuloy siya umaasa sa'yo, na pakinggan mo. Dahil marami siyang gagawin sa buhay mo. In every season of your life, meron siyang magandang ipapagawa at sasabihin sa'yo. Ang kailangan lang niya, ibigyan mo siya ng time. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Dahil siya lang nakakaalam na magandang plano para sa buhay mo. Hallelujah. 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 Minsan, akala natin, pag tayo nakakaranas ng bagyo sa ating mga buhay, katulad nung topic ni Pastor Lodi, when we come in the middle of a storm, akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Kung ikaw ay lumalakad sa will ng Panginoon, at inalaw niya ang storm na yan na darating sa buhay mo, hindi niya hahayaan na hindi mo siya makita na lumalakad sa tubig at lalapit sa iyo at iniligtas ka niya, sasabihin niya ang direksyon mo kung saan ka pupunta, kung paano malulusutan ang storm sa buhay mo. Amen po? Amen. Hallelujah. Ay, kung minsan kasi sinasarili natin ang mga bagay na yan, akala natin. Kaya sineseparate natin ang ating sarili. Gusto mong mapag-isa? Oo nga, gusto mong mapag-isa. Pero ayaw mo namang dinggin kung anong binugulong sa iyo ng Panginoon. Nakakala mo ay ang Panginoon ay hindi ka tinitignan. Nakakala mo ay nambando na ka na ng ating Panginoon. No. Ang Panginoon ay patuloy na minamahal tayo. Patuloy na umaasa na masumpungan mo ang daan na itinuturo niya sa iyo. Dahil lahat tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo kung gaano ka-powerful, kung gaano kahalaga ang bulong, ang isang salita ng ating Panginoon. One whisper from God, one direction from God, one instruction from God can change everything in your life. Amen? I just want to share to you my short and quick testimony. Kasi pag ako ay mag-testimony kahit po isang buwan, hindi ako mauubusan. Hallelujah. Iaano ko po sa inyo ang aking testimonya kung paano binago ng ating Panginoon ang aking buhay. In just one whisper, in just one word na binigay niya sa akin, in Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi niya doon, before I formed you in the belly, I knew you. Before you came forth out of the womb, I sanctify you. And I will appoint you. Sabi ko, nung sinabi niya sa akin yun, yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, there's something that ring inside of you. Pero sabi ko, I ignore it. I ignore it that time. Kasi sabi ko, hindi yan para sa akin, Lord. Ano mo naman ang alam ko dyan? Wala naman akong alam dyan. Because I'm depending kung ano ang nasa akin.
Dahil hindi ko tinitignan ang Diyos na tumatawag sa akin na siya ang makapangyarihan. I ignore it. Sabi ko, hindi yan para sa akin, Lord. Hindi ako pwede dyan. Wala akong alam dyan. Hindi ako ganyan kagaling. Hindi ako marunong magsalita. And then one time, dahil ako, hate na hate ko po ang Bible study. Tinatakasan ko po yan. Sabado pa lang kasi ang Bible study sa amin Sunday. Sabado pa lang nagpaplano na ako kung saan ako maglilibot. Malibot ko lang para lang makaiwas sa Bible study na yan on the nung mga nakaraan na hindi pa ako tinawag ng Panginoon. Kung ano-ano man, lalo ko tinitignan ng oras na hindi pa sila tapos. Ando pa sila. Saan pa kaya ako pupunta hanggang sa maubusan na ako ng pupuntahan para lang makaiwas. So nung binigyan ng Panginoon sa akin ang verse na yan, doon ako umiyak sa Panginoon. Nung nag-confirm ang isa sa mga church leader natin, worship leader natin, kung sino po nakakilala kay Oms, Jedo, once na nagsimba po ako, sabi ko, sige na, magsisimba na lang ako. Subukan ko. Nagsimba ko. Pagkatapos ng misa, nandun na ako sa baba, sa choking. Nung pagkatapos ng misa, wala nga akong narinig eh. Hindi ko nga naintindihan ang misa. Ay, bumaba ako! Umuwi na dahil tapos na ang misa. Pumunta hinahabol ako ni Oms. Sabi niya, Ate Bey, sandali lang. May pasok pa ako. Sandali lang, may sasabihin sa'yo, Lord. Ha? Ano yun? Halika. Tinignan ko, biglang buklat niya. Jeremiah chapter 1:5. Tinagdagan pa niya hanggang verse 10. Dahil sa akin sinabi na sabi ko, wala naman akong alam dyan, wala naman akong ganito, hindi ako karapat-dapat dyan, hindi naman ako ganyan kagaling. Kaya ang hallelujah. Kaya ako nagpatira pa sa Panginoon. Kasi once na nag-usap ang Panginoon sa ating buhay, laging may confirmation yan. Pag pinakita niya sa'yo, ang plano niya sa'yo, ang purpose mo, laging may confirmation yan. Kaya mula noon, umpisa na nangusap sa akin ng Panginoon nang ako ay nag-bow down. Sige Lord, let your will be done. Dahil sabi niya, humayo ka, sinugo kita, ako ang maglalagay sa'yo, ako ang maglalagay ng words into your mouth para alam mo ang mga sasabihin mo. Kaya ngayon yun ang aking pinangahawakan, mga kapatid. Sa kabila ng lahat, kung paano niya ako tinawag, kung paano niya binago ang aking buhay. Because one whisper from God can take you from death to absolutely debt-free. Hallelujah. Hallelujah. So napakaas po ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. It's one thing to hear the whisper. It's another thing to heed it. It's one thing to hear the whisper, but it takes courage to step out. It takes courage to step out. It will require you to move in faith. I want you to know how powerful is the one whisper from God that can change the three generation. Tignan natin yung next slide, bro. I want you to see how powerful ang isang whisper ng Panginoon. Sa 1 King 19, chapter 12 up to 16, ito po yung story ni Elijah. It's a very long story that was impact the three generation. Siya po ay tumakas kasi papatay po siya ni Jezebel na asawa ni Ahab. Kaya nagtago siya sa kuweba hanggang nangusap ang Panginoon in just one whisper
Sabi niya, get out of that cave. Go anoint Elisha. Go anoint Jehu. Hindi si Jehu na anak ni Pastor Wen ha. Si Jehu nandun sa Pilipinas. Jehu and Jabel. So, biruin nyo sa napakaliit na voice ng Panginoon. Impacted the 3 generation. Dahil inanoint niya ang 3. Isn't it powerful na isang whisper lang ng Panginoon? It will impact the 3 generation. Ganon din po kayo. Kaya pa kahalaga na pakinggan ninyo ang whisper, ang bulong ng ating Panginoon sa inyo. That will impact the generation. Many are people counting on you to hear the whisper of God. Maraming umaasa sa atin to impact the generation. So, tingnan po natin yung susunod. Ito lang po yung example ko sa inyo kung paano makapangyarihan ang isang salita ng ating Panginoon, isang bulong ng ating Panginoon. How it changed everything. That impacted how many generation. At saka si Noah, kung makikita niyo, nung nausap ang Panoon, in just one whisper, kung anong nangyari. Sabi niya kay Noah, make an ark, the flood is coming. In that one word, sumunod kaagad si Noah. Nakikita niyo doon? Kung paano? For how many years na siya naglalagari, nagpupukpok? 60 years to build that ark to save the whole generation. Tingnan niyo kung napaka-powerful na isang salita ng Panginoon. All ang gagawin lang natin is to obey. Pakinggan mo at lakaran mo ang sinasabi niya. Hallelujah. Hallelujah. In Matthew 4:4, next slide. Basahin mo natin sa Matthew 4:4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Every word. It's singular. Word is a singular. So that proceed from the mouth of God. In other words, don't proceed until you get a word from God. Katulad ng ginawa ni Noah. Kasi once na na-receive mo na ang general whisper ng Panginoon, matutune in ka na. Ang tawag doon? Mahuhook in ka na sa purpose mo. Dayaan ng Panginoon. Ilang oras na po ba tayo? 15 minutes na lang. So, ayun po. 15 minutes lang pala. Pasensya na po dahil tayo at first time lang, kasi hindi pa natin alam i-adjust ang ating dinig, ang ating pero marami pa po gusto sabihin ng ating Panginoon. Hallelujah. So, gusto ko lang po ipaunawa sa inyo kung gaano kahalaga ang pangungusap ng ating Panginoon. Para malaman natin ang kanyang mga purpose sa ating mga buhay, ang kanyang mga plano. Because every season in our lives, may bago siyang sinasabi sa atin. May bago.
Hindi yung sinabi niya nung nakarang taon, sasabihin ko din sa iyo. Hallelujah. So, isa pa pong verse, at ito po ay aking puputulin na. Ang gusto ko lang pong maunawaan natin, that you don't have to guide your life. You're not supposed to guide your life. You have to acknowledge Him. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen? That's why in Isaiah, last slide, chapter 30, verse 21. Sabi mo doon, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear the voice behind you, saying, this is the way. Walk in it. Walk in it. Once you will receive the general whisper of God, walk in it. Walk in it. The greatest whisper in your life is yet to come. And if He will speak, and if you are willing to listen and to rest everything to obey Him, magugulat ka sa gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Magugulat ka dahil may walang nararanasan ang paparanas ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi ikaw ay anak niya. Lahat ng magandang plano ibibigay niya sa iyo para maging pagpapala ka sa marami. Upang ang Panginoong Diyos